Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba nating pakibati ang ating mga katabi ng gising pa ba tayo? Pwede po ba tayong inhale, exhale muna? Hi, thank you Lord, thank you Jesus. Sige po, bago tayo magsimula sa ating pag-aaral, salamat po Brother Mark sa overview ng ating pag-aaral ngayon. At tayo po ilingin natin ang tulong ng Banal na Espiritu. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito, especially sa akin, Panginoon, na ibinigay niyo upang makapagbahagi po ng iyong banal na Espiritu, ng banal mong salita, Panginoon. Hayaan mo ng iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa akin at sa aking mga kapatid, Panginoon. Muli, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba na anuman, Panginoon, ang nagiging balakid o pwedeng maging balakid sa aming pag-aaral ngayon, sa pamamagitan po ng iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon, tanggalin niyo po ito at hayaan niyo na sumentro ang aming pag-aaral sa inyong mga katuruan. At sumentro ito, Panginoon, para sa kapupuri po ninyo. At kami na makikinig at magbabasa, mag-aaral, Panginoon, mga kapatid ko na mag-aaral at makikinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin na kayo, Panginoon, ang manguna at magbigay ng insight sa kanila. At nawa, Panginoon, itong mga pag-aaral na ito ay siyang maging dahilan upang kami po, Panginoon, ay mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Ito pong lahat ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So lahat po ng may mga Biblia, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 4 and verses, verse 17 to 32. So pinamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayon, mabuhay ng mabuhay ayon sa bagong buhay kay Kristo. Mabuhay ayon sa bagong buhay kay Kristo, or in English po, live according to the new life in Christ. So makikita po natin dito yung turo ni Apostle Paul, no? Dito sa aklat ng Epeso. Kung titignan po ninyo sa chapter 4, especially sa chapter 4, tinalakay po ni Apostle Paul, no? Yung patungkol sa katuruan, patungkol sa mga doktrina, patungkol sa dapat, no, o yung dapat na pangawakan ng isang mananampalataya according po sa pagkakilala ng isang mananampalataya sa ating Panginoong Yesus. So bilang mananampalataya po, ito po ang plano ng Diyos sa atin. Una po, ang maging katulad tayo sa kanyang bugtong na anak. No po? Yan po ay mababasa natin as a reference po sa Romans chapter 8:29, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. In Ephesians chapter 2, verse 10, sapagkat tayong kanyang mga pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya ng nating lakaran. So in this portion of chapter 4 po, si Paul po shifted from creed to conduct, yung sa doctrine to duty, from exposition to exhortation. So ang tinuro ni Paul, yung mga practical na bagay. Napakaganda po ng ating pag-aaralan ngayon kasi madali po natin itong maintindihan dahil ito po ay everyday na ating nararanasan. Everyday na ating nakikita, everyday na dumaraan sa ating buhay. No, so kaya po, mamaya makikita po natin na si Paul, i-make sure na madali po nating maunawaan ang kanyang mga turo dito or yung mga sinulatan niya, he make sure na mauunawaan nila ang kanyang nais na
sabihin or ituro, no, according to the gospel. O ang buhay kay Kristo po ay nangangahulugan ng pagbabago. Yan po ang very challenging sa ating lahat ngayon. And kanina po, nakaparallel po ito sa pinag-aralan natin kanina sa pagkakaroon ng mabuting budhi or malinis na budhi. And hindi po ito pinlano. And God, I believe, ang Panginoon po, ang siyang nagbigay nito ng mensahe sa atin. Una, sa akin po, at ngayon sa atin, bakit napakahalaga po na makita sa ating mga pamumuhay ang pagbabago, no? Hindi po aksidente na pinag-aaralan natin ngayon, no, yung living or live according to the new life in Christ or paano mabuhay ayon sa bagong buhay kay Kristo. So tinawag tayo upang talikuran ang dati nating pamumuhay. Ngayon, ating pag-aaralan po ang tatlong bahagi ng pagbabago sa buhay Kristiyano. Nagbigay po ako ng mga madadaling mga talata lang, madadaling kumbaga headings para po bilang mga practical, no, na pamumuhay, paano ba natin ito may apply. Sige, number 1 po, nilagay ko dyan is, next slide please, talikda ng lumang pagkatao. So, makikita natin dyan, under ng talikda ng lumang pagkatao ay ang wag ng mamuhay gaya ng mga pagano, pusong manhid at walang kaalaman, or nabubuhay sa kaalayan at kasalanan. So yan makikita po natin sa 17 to 19. Now, doon po tayo sa wag ng mamuhay ng gaya ng mga pagano. Sabi po kasi dito, kaya't sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hentil, chapter 4 verse 17 ng Ephesians chapter 4, no? Sa Epeso, sa ano po yung meron sa kanila? Sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Or sa English, in the futility of their minds. Ano po ang nasa kanilang pag-iisip? Ang kanilang pag-iisip ay walang saysay, hindi nila iniisip ang Diyos. So, verse 18, nagdilim, pinaliwanag po ni Paul ang ibig sabihin ng futility in their minds or yung kawalang saysay ng kanilang pag-iisip. Verse 18 sabi, nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. And 19, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. So makikita po natin yung naging manhid. In English po yung kalyos, sa Kapampangan, pag meron ka, kalyo po, Ano po ba yung sa kalyo? Di ba, nawawalan na yan ng pakiramdam minsan. Parang nasanay ka na doon No, ibig sabihin, ito ang ibig sabihin ng bagong buhay kay Kristo. Kailangan nating talikuran ang lumang pagkatao at harapin ang bagong buhay na kay Kristo. Ito po yung nakaparallel din sa sinabi ni Apostle Paul patungkol sa mga Korinto. Sino po yung nakakaalam doon? 2 Corinthians 5:17. Ano po ang sabi doon? Kaya't kung ang sino man ay kay Kristo, lahat ng mga Kristiyano, professing Christians or ano man yan, yung genuine Christian, dapat siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. So meron po dapat progressive, meron po dapat yung paglalago, hindi nananatili, hindi po nag-i-stay, hindi ka nagiging komportable. Hindi ka parang sanay ka na doon Dapat pinapalitan po nagiging bago yung ating pamumuhay. So ano ba itong paganong pamumuhay? So kasi nabanggit po doon, Wag mamuhay ng katulad ng pamumuhay ng mga pagano.
Sapagkat ang poot, kung makikita po natin doon, no, yung mga pag-ano po, kung pag-aaralan po ninyo, kung especially doon sa Ephesians, lahat po ng mga kaalayan o mga kasalanan, makikita doon. At binanggit ito ni Paul. Number 1 po doon, yung idolatry. Tapos yung immoralidad, sexual immorality. No, yung kanilang anak, minsan inaalay nila yung kanilang asawa, inaalay nila, mga lalaki, gusto nila kapwa lalaki, mga babae, gusto nila mga kapwa babae. So, talagang ito po'y nagdudulot ng, kumbaga, hindi lang kasalanan, nagdudulot ito ng kasamaan. Hindi lang po sa pagiging body of Christ, kundi sa pagiging Kristiyano natin mismo. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag na kayong tumulad ng mga pamumuhay ng mga pagano. Romans chapter 1, bilang reference po, ito'y sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Romano, Romans 1, verse 18, ang sabi po doon, ito ang ibig pong sabihin ni Apostle Paul nang sabihin niyang yung kanilang mga pag-iisip ay puro kaalayan. Sapagkat ang poot ng Diyos ay nahayag. Verse 18, Romans 1:18 yan. Sapagkat ang poot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. And 21, bro, jump tayo. Sapagkat kahit kilala nila, ito po yung masama doon. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran, at ang mga pusong nilang walang katuturan ay nagdilim. So kapag hindi mo po kinikilala ang Diyos, ano po yung danger nito? Doon nagsisimula ang pagkasira ng buhay mo, buhay natin, kapag hindi natin kinikilala ang Diyos. Why? Because ang buhay na wala sa Diyos ay buhay na patungo sa pagkabulok at kapahamakan. Whether we like it or not, kapag hindi po natin kinilala ang Diyos. Kaya nga po kanina napakaliwanag doon sa ating pag-aaral, napakabuti ng Diyos, siya mismo ang gumawa ng kaparaanan. Para tayo po ay mabago, para po tayo maligtas, para po tayo sa tulong ng kanyang banal na Espiritu, tayo po ay lalago. So nagdilim ang kanilang mga pangunawa. So kasi po, palibasa po, hindi nila kinilala or nahiwalay sila sa Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. And naalala ko lang po, ito rin ang sinabi ng Diyos doon sa book of Hosea ba yun? Hosea, sabi na, dahil sa kawalang kaalaman ng aking mga tao, sila'y mapapahama. Amen po ba? Kaya napakahalaga po bilang mananampalataya na ang mangingibabaw sa atin. Alam niyo po, hindi ko masasabing simple, pero ito yung pinaka-key para matulungan o mabago natin ang sarili natin. Yung kaalaman po natin patungkol sa katotohanan ng Diyos. Bakit? Kung wala po tayong knowledge about God, and how can we live? Paano tayo mabubuhay ng bagong buhay? Especially, buhay na kay Kristo. And ganyan po natin dapat pinasasalamatan ng Panginoon bilang magkakapatid dito, especially dito sa church, na ang dami po niyang ginagamit ng mga kapatid para magbahagi ng salita ng Diyos. Bakit? Para po sa pamamagitan ng pag-aaral, hindi lang po tayo ma-remind, kundi nagmumultiply po ang ating kaalaman patungkol sa katotohanan ng Diyos. Bilang illustration po ng walang kaalaman sa Diyos. At kanina sinabi ko, ito'y mapapahamak. At hindi lang po yun Ang walang kaalaman sa Diyos, unti-unting tumitigas ang kanyang puso.
Ganyan po ang nangyari sa Pero, no, panahon po ni Moses. No? Hindi niya kinikilala ang Diyos ni Moses. So ano pong ginawa ng Diyos? Pinatigas niya ito. At yung pagkatigas ng kanyang puso, yun ang kumbaga naging dahilan kung bakit bumagsak siya o kung bakit napahamak buong Egypt. Well, baka masabihin po ninyo, syempre, kagustuhan ng Diyos yun. Pero hindi po yun ang usapan dito. Ang usapan dito, tayo po na may kaalaman patungkol sa katotohanan ng Diyos. Dapat doon po tayo patungo, no? Sa paglago, no? Pagsumikap na mapamuhay ito sa ating buhay mananampalataya, bilang mananampalataya. So ganun po ang mga pamumuhay ng mga pagano. At dapat hindi na ganon ang ating pamumuhay, sabi ni Apostle Paul sa kanyang mga kausap. Talikuran na ninyo ang mga ganong pamumuhay at harapin ang bagong buhay na binigay na magkalakip ng katotohanan na kay Kristo. So ang sabi po ni Apostle Paul diyan sa Ephesians 4 verse 20, bro. Ephesians 4:20. Opo. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo. Ibig sabihin lang po nito, hindi sa ganong mga kaparaanan natin nakilala ang Diyos. Sa mga pamumuhay na binanggit ni Apostle Paul from 17 to 19, na pinamuhay po ng mga pagano, pinamuhay ng mga, sabihin na natin sa kapanahunan natin ngayon, nang wala sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, napakahalaga ng mga sinabing salita ng ating Panginoon. Tayo po ay mga bilang mananampalataya, no? Tayo po ay ang ilaw ng sanlibutan ito. Ngayon, bakit ko po ito kinunik? Ibig sabihin po, hindi po makikita sa atin ang katotohanan patungkol sa Diyos kung hindi po natin ito pinamumuhay. Of course, number 1 po yan ang gabay ng ating Panginoon. Dahil nga po sa ating sariling kakayahan, hindi natin ito magagawa. Kaya nga po yung katotohanan na nalalaman natin patungkol sa Diyos, yan po ang tutulong sa atin para tayo po maging ilaw ng sanlibutan ito. So, hello po, kaya pa po ba? Andyan pa po ba tayo? Amen po. Hindi lang po sa isang araw hindi lang araw. Kumbaga minuto lang. Minsan masusubok ka na. Kaya nga po palagi natin dapat na suot-suot itong katotohanan ito sa ating buhay. Ang kagandahan po diyan gumamit ng metaphorical na kaparaanan si Apostle Paul dahil ito po everyday, Hindi ko lang alam kung talagang hindi ka nagbibihis. Pero lahat tayo I believe, nagbibihis tayo ng mga damit. Amen. Kaya po sabi niya, kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa kanya, verse 21, bro. Kung paano ang katotohanan ay kay Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama ng pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng iyong pag-iisip. Ginamit ko po dyan sa ating ikalawang point ay ang isuot ang bagong pagkatao, Bro, pag-i-flash. Sorry Brother Helen, thank you. So assuming po na narinig na natin ang mga katuruan patungkol sa ating Panginoon, at nalaman natin ang katotohanan patungkol sa ating Panginoon. So ang ibig iparating po ni Apostle Paul dito ay kung tunay na narinig natin, ipinamumuhay, na tinanggap ang kaligtasan at nakilala natin ang ating Panginoong Yesus sa pamamagitan, of course, ng mga pagbabasa, ng pakikinig ng kanyang mga salita, na I think this is a picture po na parang discipleship. Ganyan po yung kaparaanan, di ba? Ang ating Panginoong Yesus, yung kanyang pinili,
lagi niya itong tinuturuan, lagi niya itong pinaalaalaanan, at lagi niya itong ginagabayan. Kaya po sa ating sarili, masasabi natin, tayo ba? No, kayo na lang po ang sumagot sa inyong mga puso ng mga sarili. Tayo ba? No, ipinamumuhay natin yung mga katuruan ng ating Panginoong Yesus. So bilang mga Kristiyano, dapat ang basihan po, ito po dapat bilang mananampalataya, ang basihan po ng ating pamumuhay ay hindi ang ating kapwa. Bilang mananampalataya, bakit? Kapag binabase natin ang ating pamumuhay sa ating kapwa, mapapahamak tayo. Hindi lang po yun. No? Magkakaroon tayo ng kapuotan. Bakit? Kamukha natin sila, katulad lang natin sila. No? Nagpe-fail, bumabagsak. Kaya po dapat ang lagi nating basihan sa ating buhay bilang mananampalataya, sa ating everyday na pamumuhay, ay ang ating Panginoong Yesus. No po? Sabi nga po ito pinaka-favorite ko rin dati ito kumbaga isa po sa favorite ko na Bible verse, yung Hebrews chapter 12, verse 2. Every time na ako po ay nanghihina, every time na dumaraan ako sa mga kapagsubukan bilang mananampalataya, ito po ang sinasabi, nire-remind ko sa aking sarili lagi, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. No? Bro, sa Tagalog yan. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatagat, nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang iniligay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya umupo sa kanan ng trono ng Diyos. So sa ating Panginoong Yesus, paano yan bro? Hindi ko naman physical na nakikita ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga pangako dito sa kanyang mga salita. Ano po ba? Paano ba yun sa application natin ngayon? Every time na tayo po'y dumaranas ng kapagsubukan, especially sa ating pananampalataya, palagi nating tandaan, palagi nating isipin na hindi tayo ang nagpasimula ng ating mga pananampalataya. Ang Diyos mismo. So, kapag ang Diyos ang nagpasimula, ito yung kagandahan po nito yung verse na to. Kaya idinagdag ko rin ito. Kapag ang tao nagpasimula, madalas hindi po niya ito natatapos. Pero kapag ang Diyos ang nagpasimula, lahat ng sinimulan ng Diyos ay kanyang tinatapos. Amen po ba? Kaya po dapat bilang mananampalataya, lagi tayong tumingin sa Kanya. Huwag sa ating kapwa. Sabi ko nga kanina, punong-puno po tayo ng kapuotan kapag ganyan po. No, magkakaroon tayo ng maraming kapuotan kasi nagbabase tayo sa ating kapwa na kamukha din nating mahina. Wala pong malakas sa atin, kundi meron lang nagpapalakas sa atin. Walang natural na malakas sa atin. Meron lang nagbibigay para tayo masustain yung kalakasan na yon. Sino po yun? Ang ating Panginoong Yesus. So, sabi po niya, paano po natin yun magagawa bilang mananampalataya? Romans chapter 12, verse 2. Karagdagan lang po ito, pagpasensya niyo ako. Para lang po lalo nating makita o mai-apply sa ating buhay. Ano bang ibig sabihin ng binabago natin ang ating isip? Romans chapter 12, verse 2, huwag ninyong tularan ang sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip, ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Kung hindi po natin binabago ang ating mga isip at sumasabay tayo sa agos o sa sistema na umiikot ngayon dito sa mundong ito, alam nyo, tama po yun. Hindi natin makikita ang tama at mali. Bakit? Nakasabay tayo sa mali. Doon tayo namumuhay sa mali. No? Isa po yung kaparaanan. Pero kapag tayo po, binago natin ang Diyos, binago natin ang ating isip na binago ng Diyos. No? I-apply po natin yan sa ating sarili. Bilang mananampalataya, makikita po natin anong diferensya ng mali at tama.
So ito po ang ibig sabihin ni Pablo na pagbabago ng isip. Kasi kapag nanatili po tayo sa ating makamundong pag-iisip, nanatili po tayo sa ating makamundong kaparaanan, ay hindi po mapapatunayan na tayo po ay niligtas ng Diyos. Na tayo po hindi makikita sa atin na tayo ay tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, niligtas ng Diyos. And mind you, mga kapatid, alam niyo po ang kaligtasan natin. Alam naman po natin kung anong halaga, no, ang ating kaligtasan. Ito po'y binigay, no? O ito po'y binili ng ating Panginoong Yesus sa napakamahal na halaga. So why not po natin ito pangalagaan? Hindi ko po sinasabing sa ating pangangalaga ay para hindi mawala ang ating kaligtasan. Hindi na po mawawala ang ating kaligtasan. That's secure na po siya, no? Secure po ito. Kaya lang, no? Kaya nga po sabi ko, paano ba ma-identify ang isang Kristiyano kung hindi naman siya namumuhay bilang Kristiyano? Di ba? Ulitin ko lang po yung palagi kong binabanggit dito kapag nagtuturo tayo. No? Sabi nga, napakadali and familiar ito sa atin. Napakadaling sabihin na maging Kristiyano. Kaya po ito'y challenging, no? Pero napakadali po yung turo ni Apostle Pablo dito. Pero ang napakahirap doon ay mamuhay ka bilang Kristiyano. And kung wala po yung salita ng Diyos, kung wala po yung pagtuturo ng Diyos sa atin, paano natin ito ma-apply? Paano natin ito malalakaran? No? So ito po ay reminder po muli sa atin na napakahalaga nang nagme-meditate tayo, no, sa salita ng Diyos. Joshua 1:8 po, no? Magbasa, mag-meditate, no? Doon nga nakasaad araw at gabi. Napaka-bless na po natin sa kabisihan ngayon kung nagagawa po natin 2 times a day yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Biyaya pa rin po ng Diyos na nagkakaroon tayo ng oras. No? And ngayon po, makikita natin dito sa 24, sabi po, verse 24 bro, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao, nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Ito po yung point 2 natin yan sa ating slide. No? Chapter 4, Ephesians pa rin bro. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Ito po yung sinasabi ko kanina na madali nating mauunawaan kung anong ibig sabihin ni Apostle Paul ng magbihis ng bagong pagkatao. No po? So sa sino po yung may lumang damit dito? Halos lahat po tayo may lumang damit na kapag ito po yung suot-suot natin sa bahay, ano po yung nararamdaman natin? Kahit na luma na, minsan punit-punit na, hindi na nga pantay-pantay. Pero sinusuot pa rin natin. Bakit po kaya? Kasi po it feels comfortable. No po? Komportable tayo. Ito po, madali po nating maunawan ano po yung ibig sabihin ni Apostle Paul dito. Abang minemeditate ko ito, talagang sabi ko, tama po na banggitin lang ni Apostle Paul yung metaphorical na parang pagbibihis. Una, ito po yung ating ginagawa everyday. No? Minsan, sa isang araw, hindi lang siguro 2 beses tayo nagbibihis, no? Especially sa panahon ngayon. Napakainit. So ano ba yung nararamdaman natin? No? Lumang damit, lumang buhay. No? Kapag lagi nating sinusuot yung lumang damit, una yung komportable tayo at familiar tayo sa feeling. No? Pamilyar na po kapag sinulod tayo, presko tamo daramdaman, bala mo makanita po. So parang ganun po yung pakiramdam na presko tayo. So sino po sa atin na may bago naman, pero pag sinuot natin ito, pag lumalabas lang tayo sa bahay, no? Yung mga kahit na bago na pang araw-araw, minsan mas pinipili mo pa rin
yung luma kasi yun nga, nag-e-enjoy ka doon. So di po kaya natin ito sinusuot kahit gula-gulanit na yung mga luma na yan. So, at hindi lang po yun, pamilyar na tayo kung ano yung pakiramdam kapag ito'y ating suot-suot. At kahit nabilhan po tayo ng bago ng ating mga asawa, tayo mga may asawa, pinipili pa rin po nating isuot yun, yung mga luma. Why? Napakahalaga po ng salitang pamilyar and comfortable. Now, sa bagong buhay po ng ating na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po, gusto niya hubarin natin yung lumang pagkatao. Imagine, kapag susulod ka pong punit-punit or kapag nagsusuot ka ng punit-punit or lumang damit, biglang may darating sa iyong bahay na bisita, especially kung kapatiran. Di ba minsan, magtatago ka muna, sino ba may bisita pala? Alis ka muna. Bakit? Para magbihis ka. In-apply ko po ito habang may meditate ko. What if kaya, bilang sinasabi ng Diyos na bagong Kristiyano, ikaw ay namumuhay pa rin sa lumang pagkatao. And then, biglang may dumating na kapatid. Ano ba ang mapipil natin? Nakita ka, naaktuan ka, no? Sa pamumuhay mo na binago, na inalis na dapat ng Diyos sa iyo. Di ba mahihiya po tayo? No, isa po yun kaya sinabi ni Apostle Paul, kagaya po ng mga damit, na lumang damit dapat tinatapon. Imagine lahat po tayo dito, metaphorical din po ito. Lahat tayo may mga lumang buhay. Kung yan po ay huhubarin natin sabay-sabay, hubarin po natin yan. Kagaya po ng ating ginawa noon, tayo nagkaroon ng ukay-ukay. Ang dami siguro nating mga ukay-ukay. Ibig sabihin yung lumang pagkatao natin. Ganun po very challenging, no? Na talagang paano ba natin ito ma-apply? Suot po natin yung bagong buhay na binigay po sa atin ng Diyos. Sabi ko po dito, ano po ba sa palagay mo ang mararamdaman mo kapag nakita ka ng isang kapatid o ng ibang tao man lang na alam nila ikaw ay Kristiyano, na namumuhay pa rin sa kasalanan? Hindi ko po, kasama po ako dito hindi ko po ina-exempted ang aking sarili dito. Hindi po ako exempted dito. Kaya po, sabi ni Apostle Paul, no, magbihis tayo ng bagong pagkatao. So, napaka-dali lang po na sinabi ni Apostle Paul, paano ba mamuhay o paano ba isakatuparan ang bagong buhay na binigay sa atin ng Diyos. Verse 25, sabi po niya dito, kaya't pagkatapos itakwil or hubarin ang kasinungalingan ng bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo ay mga bahagi ng isa't isa. So ito po yung mga practical na sinasabi ni Pablo na dapat nating baguhin, dapat nating itakwil, dapat nating gawin ng bago, na may pagbabago. Una, itakwil po ang kasinungalingan. Na bakit po kapag every time na binabanggit ang salita ng kasinungalingan ng Biblia, it feels hurt. Lahat po tayo kasi ay guilty diyan. Hindi man po ganun kalalim na kasinungalingan, pero it's still the same. Ganun pa rin po ang kalalabasan nito. Sa mag-asawa, especially sa mag-asawa, minsan, no? O magkano ba yung sahod natin ngayon? Minsan, magkano ba yung sahod mo? No, tinapumipangalbit. At magkano ba yung sahod mo? Yung buong sahod mo, kasi ang dami kong kaltas, ang dami kong... Yung mga ganong mga simpleng kaparaanan, pero hindi po natin alam pala,
tayo po yung nagsisinungaling. Hindi po, no, minsan, inaano po natin yan para makalusot tayo. No? Pero napakasimple lang po noon, kapatid. Pero umuwi po ito ng may danger po ang ganitong kaparaan. Bakit? Yung maliit na bagay na ginagawa mong kasinungalingan, kapag ito'y especially everyday na ginagawa mo, no? Kahit po sa mga kabataan, no? Hindi mo alam, ito'y lumalaki. Hanggang sa makita mo na lang ang sarili mo, napakasinungaling mo na pala. Kaya po sabi niya, itakwil ang kasinungalingan. So ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan. Bakit? Ang ating Panginoon po ay, siya mismo ay ang katotohanan, no, na ibinigay po sa atin ng Diyos Ama. So sa pagsasabi po ng katotohanan, diyan po, no, nakikita nyo po kapag tayo'y nagsasabi ng katotohanan, di ba, ano po yung nararamdaman natin? Kaya sabi ko kanina, napaka-practical lang na dito kasi ito po yung everyday nating nararanasan. Nagiging magaan po ang ating kalooban. Kasi bakit? Wala ka naman tinatago. Sa ating mga magkakapatid, bilang magkakapatid po sa ating Panginoong Yesus, pwede ba yun na sa harapan niya parang nagsasabi ka ng katotohanan, pero pagkatalikod mo, iba ang kanyang nararamdaman sa iyo. Part pa rin po yun ng kasinungalingan. Hindi man po verbally yung ating pagsisinungaling, pero deep inside natin, no? May puot, may sama ng loob. Hindi po natin alam, nahuhulog na po tayo sa kasinungalingan. Kaya nga po, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, doon po nagiging magaan ang pagsasama ng bawat isa. Verse 26, diyan, lahat po tayo guilty dito. Verse 26. Pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay? Okay lang po ba? Sige po, basahin natin ng sabay-sabay. Verse 26. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala, huwag gayang lubugan ng araw ang inyong galit. Amen po. Lahat po tayo ay nahuhulog sa ganyan. Mind you po, meron pong righteous anger and wrong anger, no? Meron pong galit na talagang nahulog sa pagkakasala. Pero sabi po, kagaya po ng ating Panginoong Yesus, nung nadatnan niya po yung mga nagbebenta doon sa templo ng kanyang ama. And alam naman po natin kung sino yung mga nagbebenta, karamihan doon ay galing sa nakaw, no? At nagnanakaw. Nagalit po ang ating Panginoon, pero hindi siya nagkasala. Bakit? He is doing the right anger. Paano po ito natin ma-apply? Lahat naman po tayo kasi, kahit nga po sa anak natin, sa asawa natin. Honey, bengi na. Sana, bati na. Bati na tayo. Manigas ka dyan. Nani po, alas 12 na po. Ikaw pa misasabi, hindi pa kayo nag-uusap. Pero sabi po dyan, huwag po nating hayaang lubugan ng araw ang ating mga galit. Bakit po? Kasi po yung galit na yan ay nagbubunga ng kasalanan. Imagine, mimukha mo po, no, galit ka lang, no? Nagalit ka lang, kumbaga natisod ka or na-open ka sa kanya sinabi. Alam niyo, kapag yun po, hindi nyo inilabas yun, iipon po yan dyan, magiging malaki po ang bunga nun. Bakit? Pwede mong magbanta, pwede ka nang magbanta. Ay, pag yan, nakita ko yan. Sa susunod na pagkikita ko dyan, tignan niya kung anong gagawin ko sa kanya. Kaya po, dapat wag natin itong binibaby sa ating mga puso. Ayan po natin, kasi normal po yan. Alam ni Apostle Paul, even Apostle Paul, nararanasan niya po ang pagkagalit. Bakit? Especially kapag nakita niya o nalaman niya doon sa iglesia na kanyang tinayo sa tulong ng ating Panginoong Yesus, ay may nakapasok na maling katuruan. Talagang inaatake po ni Apostle Paul yan. And yet, yun po ay nakakabuti sa body of Christ.
O yun po ay hindi, i-make sure na hindi siya nagkakasala. Kaya nga po, iwaksi po natin yung galit sa ating puso. Madali naman po, no? Kapag po ito'y ating sinurrender sa ating Panginoon. Alam nyo, napakagaan po na ang bawat isa, no, ay may kapayapaan dahil po nagkakaroon ng kapatawaran. Nagkakaroon ng, kumbaga, pag-uusap para yung alitan, no, maging sa anak mo man, sa mga asawa mo man, kaibigan, mga kapatid, sa pananampalataya, lalo na, napakagaan po ng nagiging bunga niyaan. Bakit? Nag-ooperate kayo ng sama-sama, hindi sa kontra-kontra. Imagine sa isang kamay, no, sa buong katawan, yung part ng ating katawan, hawakan mo to, ayaw ng, bubuhatin mo to, tapos ayaw ng left mo. Nung kanan mo, talagang bubuhatin mo, tapos ayaw ng left mo. Mabubuhat mo ba siya ng mag-isang kamay lang? Ganito kabigat? Di ba? Hindi. Dapat tulungan siya ng isa pang kamay, yung left. Ganyan din po tayo, mga kapatid. Hindi po tayo napunta dito dahil lang sa sinasabi nating Kristiyano. Alam nyo, we are a part of the body of Christ. Kaya nga po, kung i-apply natin anong ibig sabihin ng body of Christ. Lahat po tayo dapat harmony, no? Lahat naglalakad tayo with harmony, with love. Hindi man natin naiiwasan minsan nagkakaroon ng kapuotan o galit, pero wag po nating hayaan na ito'y tumagal sa ating puso. No? Magpatawaran po tayo. Magmahalan po tayo. At maging sa mga pamilya natin. No? Yung minsan, ito po, no, kapag galit ka or may galit ka, sabihin na natin sa ating mga kamag-anak, ito po yung wag nating gagawin. Wag natin itong sabihin. Wag po natin itong sabihin sa ating mga anak. Kasi, pag ito po ay kanilang isinapuso, yung galit, excuse me, hallelujah. Yung galit po, na ipinasa natin sa ating kapwa, yan ay tatatak sa kanya. Imagine, ikaw lang nagkasala, nagdamay ka. Kaya po, napaka-dangerous nang yung galit mo sa isang kapwa, pinapasa mo sa kapwa, parang naghahanap ka ng kakampi. Yan po ay nagiging dulot yan ng pagkakawatak-watak. Hindi lang po sa body of Christ, maging sa pamilya. May galit po tayo sa ating kapwa. Ipanalangin po natin. Una, yung ating sarili. Pangalawa po, ipanalangin natin na kumilos ang Diyos doon sa ating sa tao na nagdulot sa atin ng sakit o sama ng loob. Kaya po, habang ito po ay aking minemeditate, talagang ito po ay nangungusap sa aking puso kasi hindi po dahil sa tao, alam niyo po, ang Diyos po ang ating pinaglilingkuran, hindi tao. Kung ang Diyos po ang ating pinaglilingkuran, tumingin po tayo sa Diyos, wag po sa tao. Lahat po tayo may kayanahan. Lahat po tayo ay dumaranas ng mga bagay na ikaw rin ay nararanasan mo. Kaya, tumingin po tayo sa Diyos. Isuko po natin, una yung kahinaan natin. Siya po ang tutulong sa atin. Ano po? Kaya po, huwag po natin bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Kailan po ba natin nabibigyan ng pagkakataon ng dyablo? Yan po. Una, isa po yan, kapag tayo nagbigay ng galit sa ating kapwa,
kinimkim natin yung galit natin sa ating kapwa, binibigyan po natin ng pagkakataon ng dyablo. Still po, ano po yung ini-steal ng dyablo sa atin? Yung kaligayahan, yung joy. And pangalawa po, yung relasyon. Yan po ang nagiging, kaya nga po, ang dyablo ay naparito para mangwasak, pumatay at magnakaw. Hindi po ganyan ang ating natutunan sa ating Panginoong Hesus. Tinuruan po tayo ng ating Panginoon ng katotohanan. Ito po yung ating ipabuhay. Kaya po tayo nahihirapan kasi we depend on ourselves. We are not depending on our God. Kaya nga po, ang pamagat po ng ating pinag-aaralan ay bagong buhay kay Kristo. Ito ba ay nakikita sa atin? In verse 27, 28 po. Ito po yung mga kaugalian ng pagano na sinasabi din ni Apostle Paul. Ang nagnanakaw ay wag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. And 29, anumang masamang salita hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Ang kausap po ni Apostle Paul dito yung mga mananampalataya sa Efeso. So ibig sabihin, tinutukoy niya mismo yung iglesia. Sabi niya, anumang mga masasamang salita hindi dapat lumabas sa inyong mga bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, hindi po para sa ikakawasak. Ayon sa pamangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Ngayon, kung puro, sabihin na natin mura, kung puro masasamang salita ang lumalabas sa ating bibig, palagay po ba natin ito ay magiging pagpapala sa ating kapwa? Ano po? Kaya nga po yung galit kanya, inuna niya ni Apostle Paul yung galit. Bakit? Ito yung mga nagiging bunga ng galit. And minsan hindi po natin nakikita ang ating sarili. Tayo po ay nagiging biktima nito. Ano po? At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Ibig sabihin po, bilang tinatakan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, huwag po nating ayan na ito'y malungkot sa pamamagitan ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Katulad po ng ating mga binanggit. And karagdagan po ito, 4:31, lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. Bakit po yan? Napaka-common po yan sa mga tao. Kahit po, minsan mananampalataya, hindi po tayo excuse sa mga ganyang bagay. Ito po'y blessing, alam niyo po, yung mensahe nito ng ating Panginoon. Binibigay niya ito ngayon sa pamamagitan po ng sulat ni Apostle Paul, especially sa iglesia ng Efeso, para ma-remind po tayo, mga kapatid. Kasi nga po, ang dali nating makalimot, ano po? Pagpasensya niyo po, minsan naging emotional po, hindi po sa mga bagay na nangyayari, kundi ito po yung talagang katotohanan na nangyayari sa atin. Dapat po ang lahat ng mga bagay nating ginagawa, especially sa ating iglesia, ito una ay isa ikakapuri ng ating Panginoon at pangalawa ito ay ikatatatag ng buong iglesia. At maging mabait kayo. Yung mga pait, galit, poot, pag-aaway, paninirang puri, alisin na natin yan. Ano po yung papalit natin? Maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Diyan may aresto ko po kin. Bakit? Sabi na, at maging mabait kayo sa isa't isa sa isa't isa, mga mahabagin,
Nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Dito po ako na-resto sa salitang gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Bakit? Yan po ay arresting word, no? Lahat po tayo ay undeserving. Undeserving po tayong lahat na patawarin ng Diyos. Ano po yung deserve natin? Ito po lagi nating in-exhort, lagi nating naririnig. Ano po yung deserve natin? Mapunta sa impyerno. Simple words. Deserve natin ang kapahamakan. Bakit? No? Nilapastangan natin ang Diyos. Ito yung bunga ng kasalanan. Pero, ang sabi niya, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Ibig sabihin, pinatawad tayo ng Diyos kahit po hindi tayo nais-nais na patawarin. Hindi tayo karapat-dapat na patawarin. And why not our neighbors, our relatives, especially yung ating mga kapatid sa pananampalataya, bakit hindi po natin yan magawa? Bakit hindi po natin yan gawin? No? Ang purpose po dito ni Apostle Paul, una, hindi po magkawatak-watak. No? I-remind po ang mga kapatid, mga mananampalataya sa Efeso, na sa pamamagitan ng mga maling turo, mga maling kaugalian, yan po ang nagiging dahilan ng pagkawatak-watak ng katawan ni Kristo. So, kung pong pagbubulayan natin ang ating pinag-aralan. Kaya nga po hindi ko na po pinahirapan pa yung ating pag-aaral kasi direkta po yan, di ba? Kahit basahin lang po natin, talagang tatama sa atin yung sinasabi ni Apostle Paul. Bakit? Bilang mananampalataya, bakit? Meron na po tayong meron ng banal espiritu na nangungusap sa atin. Kaya po napakahalaga na tayo po ba naririnig pa natin ang banal na espiritu kapag ito'y nangungusap sa atin. Ito po, gusto po nating lumago, gusto po nating lumaki, no? At least in numbers ang ating church, and gusto natin na dumami pa ang mga kaluluwa na ipagkaloob dito ng Diyos para makakilala sa ating Panginoon. Pero kung hindi po tayo nagkakaunawaan, hindi ko nang po sinasabing wala tayong pagkakaunawaan. Kung i-apply lang natin yung turo ni Apostle Paul dito. Hindi tayo nagkakaunawaan, hindi tayo nagbabati, hindi tayo nag-uusap, hindi tayo nagmamahalan, especially hindi tayo nagsasama-sama kapag merong gawain na naka-schedule para sa ating Panginoon. Imagine kung walang ganon. Ano pong kalalabasan ng isang iglesia? Pagkawatak-watak. Pagdating dito, oh bro, sige bye. Kaya rin na po niya, bye. Napaka-bless nga po natin dito pagkatapos natin makarinig na salita ng Diyos. Ang purpose po, isa po sa purpose ng tayo po'y kumakain ng sabay-sabay dito, para makapag-kumusta na tayo. Po? Minsan, sa isang linggo, ang dami pong pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi po natin namamalayan. Minsan, nagiging tahimik na lang sila. Kasi bakit? Minsan, ayaw nilang maging isa pa sa pabigat sa mga iniisip natin. Pero hindi po ganun. Lahat po tayo ay may pinagdadaanan. And kung ito po ay ino-open natin sa bawat isa, imagine a church na ang sentro po ay ang ating Panginoon. Ito po sigurado yung magbubunga ng pagmamahalan sa bawat isa. Amen po. Bakit? Ang Diyos ang nangunguna sa kanya, hindi po yung tao, hindi anumang bagay. Kaya nga po ito yung hamon natin dito sa turo po ng Apostle Paul sa ating pinag-aralan dito sa chapter 4. Tayo po ba ay namumuhay na ng bagong buhay kay Kristo? Tumayo po tayong lahat at tayo manalangin. Sige po, Panginoon, maraming salamat po. Una sa mga salita mga katotohanan po ng iyong salita.
Kami po, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran kung meron man po kami, Panginoon, na ayon sa mga nabanggit ng iyong mga salita patungkol dito sa pag-aaral namin dito sa Ephesians chapter 4. Kung meron ka man nakikita sa aming mga puso, Panginoon, galit po, anumang uri ng kasalanan, Lord, sa oras na ito po yung aming kinokompes at hayaan niyo, Panginoon, na sa tulong po ng iyong banal na Espiritu kami babago, sa tulong po ng iyong mga salita na salitang ng katotohanan, ito po yung aming may-apply. At nawa, Panginoon, bilang isang katawan po ng aming Panginoong Jesucristo, mangibabaw po sa amin nawa, Panginoon, ang pagmamahalan at ang pamumuhay, Panginoon, ayon sa mga turo po ninyo. Lord, dalahin ko po ang aking mga kapatid na nandito, anuman po ang kanilang mga dinadaanan, Panginoon, mga personal man, kapag subukan man, mga karamdaman man, Panginoon, dalahin ko po na kayo ang humipo sa kanila, magpagaling sa kanila. Ito man ay sakit sa karamdaman, sa physical, Panginoon, o sakit sa emosyon. Dalahin ko po, maging ako, Panginoon, ay linisin niyo rin. At nawa, Panginoon, mangibabaw po sa amin ang pagmamahalan. Maraming salamat po, Panginoon. Ibinibigay po namin ang mataas na papuri at pagsamba, pasasalamat sa matamis po ng aming pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.